Alas 12 na po ng tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Sir Chinky, bakit raw bumababa ang bilang ng households na may ipon? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Unang dahilan po ay dahil kulang po talaga sa kaalaman tungkol sa pera. Maraming tao na kumikita, pero yun nga, pagdating po sa budgeting sablay, sa pag-iipon po sablay. Kaya hindi po makaipon dahil nga sa yun nga, maling pamamahala. Pangalawa, yung tinatawag nating lifestyle inflation. Kapag tumaas po yung income, tumataas din po yung gastos. Mas nauna yung kagustuhan kaysa sa pangailangan. Ano ibig sabihin yan? Kung naalala nyo, nung maliit pang kita na pagkakasya, minsan may sobra pa. Nung lumaki ng kita, nagkulang na, nagkautang pa. Pangatlo, sa totoo lang, kulang sa disiplina. Yung minsan, dahil sa tagal nating naghihirap, nakakuha lang tayong konting pera. Siyempre, sinasabi natin, deserve ko to. I-reward ko naman sarili ko. Pero ang problema, yun nga, pag tayo po, ganun tayo mag-isip na bahala na attitude ang umiiral, ay talagang walang maiipon. Pang-apat, yung tinatawag nating emergency spending. Yung walang nakahanda bang emergency fund. 'Di ba? Just in case na may mangyari, anong pong nangyayari, nalulubog talaga tayo sa utang kasi wala nga tayong natitira. Kaya nga, anong kailangan natin gawin para tayo po ay makapagsimula ng pag-iipon? Una, gumawa po ng budget. Alamin mo talaga kung magkano talaga ang pumapasok na pera at magkano po talaga ang lumalabas. Hindi natin pwedeng gastusin ang pera na wala po tayo. Pangalawa, kailangan po gamitin natin yung rule ng income minus savings equivalent to expense. Pag kumita, unahin muna ang pag-iipon bago gumastos. Unahin muna natin ang ating needs bago yung wants. Pangatla, automation. Kung pwede po, syempre naman, ilipat na agad natin ang portion ng ating kita sa isang account na hindi natin talaga makukuha. Or let's say, mag-ipon na po tayo sa bahay. Diba? Lagay mo sa ipon box or sa ipon ka na gusto mo. Pang-apat po, kailangan po natin i-track ang ating gastusin po. Magkano ba ginagastos mo talaga buwan-buwan? Nakalista ba? Oo. Kung hindi mo nakalista, nako, maniwala ka. Darating ang panahon, parating sa tanong mo, saan kaya napunta ang kinita ko? Kaya nga, uunahin po natin, number 1, gumawa ng budget. Pangalawa, mag-ipon. Unahin muna priority, i-automate. Pang-apat, alamin natin kung magkano talaga ang tunay nating gastusin. Kaya ang mga kaiponaryo at mga kachik dyan, ang pagkakaroon ng ipon ay hindi lang tungkol sa malaki ng sweldo, kundi sa disiplina. Huwag natin gawing excuse ang mababang kita, kundi gawin nating motivation to para maghanap ng paraan. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Presyo ng kamatis, nasa 350 pesos per kilo na ang presyo. Paano nangyari ito? 6 maarestado dahil sa paglalako umano ng pwesto sa Bangsamoro Parliament. Ang sinisigil, 8 million pesos at si First Lady Liza Araneta Marcos pa raw ang magpapa-oath taking. Ngayong papalapit na ang eleksyon, DSWD gumawa na ng mga pamantayan para hindi umano basta-bastang magagamit ng politiko ang ayuda para sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Chinese Coast Guard vessel na mataang umaaligid sa Zambales kahapon. Ano kaya ang dahilan? At John Estrada, may sagot sa usap-usapang may namamagitan sa kanila ni Barbie Imperial. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz hinahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Bistado ang baril, iligal na droga at peking pera na dala ng isang rider na sinubukang takasan ng police checkpoint sa Quezon City. Habang sa Maynila, sugatan ang isang bata matapos mabundol ng motorsiklo. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Hannibal Talete. Humaharurot ang motorsiklong ito na dumaan sa Anacleto Corner, Mahaligi Street sa Sampaloc, Maynila kahapon ng umaga.
Nang biglang tumakbo patawid ng isang bata, nasa pool siya ng motor at tumilapon. Agad siyang nilapitan ng mga tao sa lugar at dinala sa ospital. Nagpapagaling pa ang bata dahil sa tinamong sugat sa ulo. Humarap naman sa barangay ang 22 anyos na rider na hindi na nagbigay ng pahayag. Pero nalamang nauna na rin siyang nasangkot sa isa pang insidente ng banggaan. Plano ng pamilya ng bata tuluyang idemanda ang rider para siya mapanagot. Arestado ang 31 anyos na lalaking ito matapos subukang takasan ng oplansita ng mga pulis sa Novaliches, Quezon City. Pinahihinto siya sa checkpoint dahil walang helmet, pero hindi siya sumunod. Pagtapat, binirit niya yung kanyang motor. Then yung time na nagsakayan yung tropa sa kanya-kanyang motor, then hinabol siya. Then out of balance siya, kaya siya nahuli roon. Pagkahuli, nakuha sa kanyang isang baril na kargado ng bala. Pero wala siyang maipakitang lisensya. Laman din ng bag ang 54 na gramo ng hininalang shabu na nagkakahalaga ng higit 360,000 piso. Mayroon ding 139 na piraso ng peking 1,000 peso bill. Then yung firearms, siguro pang suporta sa kanya, just in case na magkagulatan yung katransaksyon niya. Then yung illegal drugs naman, dinidistribute niya yan nearby city, katulad ng Valenzuela, Malabon, Caloocan, and dito nga sa Quezon City. Ito na ang ikalibang beses na makukulong ang suspect na dati nang nakasuhan ng pagnanakaw at frustrated murder sa Malabon. Sagot niya naman. Sa korte lang po magsasalita. At ang yun ang totoo yung dati. Mahaharap siya sa patong-patong na kaso. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Napapaaray ang maraming mamimili sa nakakalulang presyo ng ilang gulay sa palengke. Gaya na lang po ng kamatis na parang karne na raw ng baboy ang presyuhan. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Francis Orso. Francis, magkano na nga ba ang presyo talaga ng kamatis ngayon? Yes, Cheryl, dito nga sa Balintawak Market sa Quezon City, ang presyohan ng isa sa mga pangunahing rekado sa ating pagluluto na kamatis. Umaabot na ang presyo sa ilang pwestuhan dito ng hanggang 250 pesos kada kilo. Actually, bahagyang mas mababa pa yan kumpara sa ilang mga tindahan o palengke dito sa Metro Manila na ang presyo nga ng kamatis umaabot pa hanggang 350 pesos. At ayon sa ilang mga nakausap nating tendero, yung ganyan daw presyo kasi ng kamatis ngayon ay dahil sa mababang supply, dahil nga sa sunod-sunod na pagtaas ng demand nitong katatapos lamang na holiday season, Cheryl. So you're saying 250, pinakamababa na yan ngayon, pero may mga ilang lugar na aabot pa sa 350 per kilo? Yes, tama ka dyan, Cheryl. Dito kasi sa Balintawak Market, medyo mas mababa yung presyo o yung presyo ng kada kilo ng kamatis dito. Pero ayon sa monitoring kasi ng Department of Agriculture, sa ilang mga palengke sa Metro Manila, may mga presyo ng kada kilo ng kamatis na umabot ng 300 plus. So, mas mataas, Cheryl. Kailan daw inaasahang bumaba na muli yung presyo nito? Yes, Cheryl, ayon naman sa Department of Agriculture, dahil panahon ngayon ng kamatis or harvest season ng kamatis sa iba't ibang probinsya sa bansa, asahan na madadagdagan pang muli yung supply nito sa mga susunod na linggo dahil nga tuwing buwan ng Disyembre hanggang first quarter ng taon ay inaasahan natin yung mas maraming harvest ng kamatis, kaya yung presyo nito ngayon na nasa 250 or 350 sa ibang palengke, posibleng mas bumaba pa yung presyo niyan sa mga susunod na araw at linggo, Cheryl. Bukod sa kamatis, may mga gulay pa bang nagtaas din ang presyo? Yes, Cheryl, bukod sa kamatis, marami pang gulay dito sa Balintawak Market yung nakitaan natin ng pagtaas ng presyo. Halimbawa na lang din yung presyo ng ampalaya na dating nasa 60 pesos o yung kasagsagan ng Pasko at Bagong Taon, ngayon nasa 100 to 120 pesos na. Yung repolyo naman na dating nasa 70, ngayon umaabot ng hanggang 100 pesos. Yung Pechay Bagyo na dating nasa 40 pesos, ngayon nasa 60 to 90 pesos. Gayon din sa red onion na local produce or dito mismo inanis sa Pilipinas na dating nasa 100 piso, ngayon ay pumapalo na ng hanggang 140 pesos. Yung white onion na dating 100, ngayon na hanggang 120 yung presyo niyan. Ang garlic na imported na dating 130, ngayon umaabot ng 200 pesos. Itong sitaw naman na dating 90, may ilan na pwestuhan dito na umabot ng 140 pesos kada kilo. Yung kalabasa na dating 40, nasa 70 na ngayon. Yung talong na dating 100, 120 ngayon. Yung patatas na 140 dati, mas mataas ngayon ng 200 pesos kada kilo.
yung 150 dati na carrot. Ngayon may nakikita tayong nasa 250 pesos na presyo ng carrot. Yung sayote na tumaas ng 10 piso na dating 50, ngayon ay 60. At yung broccoli na dating 180, ngayon naman nakikita natin sa ilang pwesto rin dito sa Balintawak Market na 230 pesos kada kilo, Sheryl. Ano ang sabi dito ng Department of Agriculture dito sa napakaraming nagtaasan na presyo ng gulay? Well, Sheryl, ang pinakapangunahing dahilan kasi ng pagtaas ng presyo ng ilan sa mga pangunahing produkto dito sa palengke ay doon nga sa bumababang supply. Kasi katatapos lang natin sa holiday season, nakitaan natin yung pagtaas ng demand sa mga pangunahing produktong ito. Kasi kaliwat kanan, syempre, yung handaan itong Pasko at Bagong Taon at talagang nagdagsaan yung mga tao sa palengke. So nakita natin yung pagbaba ng supply ng mga highland and lowland vegetables sa iba't ibang palengke sa Metro Manila, Sheryl. Kumusta rin ang presyo ng bigas? Sheryl, sa ngayon meron tayong mga nakikitang mabababang presyo ng bigas dito. Halimbawa, may regular milled rice dito sa Balintawak Market na nasa 40 pesos kada kilo. Meron ding well-milled rice na nasa 50 pesos kada kilo. Meron din dito mga bigas, Sheryl, na maabot naman ng 54 to 62, yung mga premium grade na local produced na rice. Pero yung mga imported, nasa 58 to 60 pesos. At yung mga special rice naman, naglalaro yan sa 60 to 63 pesos, Sheryl. Ano ang reaksyon ng mga mamimili nung nalaman nila itong mga nagtataasan na presyo sa gulay? May mga nakausap ka na ba? Yeah, Sheryl, actually, nakipag-usap tayo sa ilang mga mamimili dito kaninang umaga. May iba na talagang kakaunti na lang bumili. Kahit yung mga ilan nga sa mga may-ari ng karinderya o yung nagtitinda ng mga ulam, yung mga dating bumibili sila ng kilo-kilo. Halimbawa yung sa kamatis dahil nga mahal ngayon. Sa ngayon, pakunti-kunti na lang din yung binibili nila dahil kumbaga yung isinasahog nila sa kanilang mga inilulutong ulam talagang kakaunti at binabawasan na lang din nila dahil nga doon sa taas ng presyo ng kamatis na ayon nga sa ilang presyo ng mga palengke, halos kasing presyo na ng karne ng baboy, Sheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Orso. Sa iba pang balita, arestado ang 6 na scammers sa Maynila. Ang modus nila, mag-alok ng posisyon sa Bangsamoro Parliament kapalit ng milyong-milyong piso. Magbabalita si Elaine Fulgencio. Walang kamalay-malay ang grupong ito na target na pala sila ng entrapment operation ng NBI. Nangyari yan sa isang hotel sa Maynila. NBI po kami, ma'am, ha? Ma'am, sama na lang po naman. ito po, nasa Baguio po. Pakibuklat, ma'am, ha? Nasa Baguio po yan. Yan po, kukunin lang Pakita mo yung namin. money. Nakita sa bag ng umunoy nagpakilalang incoming Chief Minister ng BARM ang marked money. Inireklamo siya ni dating Maguindanao Governor Toto Magudadato. Ayon sa NBI, inalok si Magudadato bilang isa sa mga officer ng Bangsamoro Parliament. Pero kailangan daw niyang magbayad ng 15 million pesos. Ginamit din daw sa panluloko pati ang pangalan ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Tapos nagbe-message niya continue sa akin everyday. Kasi na-feel ko na budol to. Bawat appointee, meron kayong designated room para makipag-usap kay chairman daw. Sabi niya si First Lady, mga ni First Lady to. Tsaka mismo si BBM ang magkakandak ng oath, pati si ES. And they will be there during your oath. Pero giit naman ni alias Rita, ang tumayong middleman sa negosasyon, tinawagan lang din siya ng kanyang dating kliyente. Binigyan niya ako ng information na meron siyang long-time friend na from Manila na mag-run ng councilor. Tapos may offer na position for the parliament na open 6 slots. No, in-offer nga ito ng isang incoming chief minister na i-assign may SOP. So, basically, hindi naman ako pwedeng magpaka-hipokrita. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng komisyon. Inakala rin daw niyang lehitimo ang mga katransaksyon niya, lalo't hindi nanghihingi ng paunang bayad. Ayon naman kay alias Alex, bukod sa makukuhang komisyon kapag nakahanap sila ng kliyente, ay pinangakuan din daw siya ng posisyon sa gobyerno. Pang-apat ako sa kinausap na maghanap ng mga makakasama sa parliament. And I was also offered a position kung sakali daw hindi ako manalo as councilor, merong position sa akin. Okay? And at the same time, may commission
and budget ko for projects, which is habol ko. Ayon sa NBI, hindi na bago ang ganitong klaseng modus kung saan madalas nagpapakilalang opisyal sila o may kakilala sa Malacanang. Hindi nga sila kilala doon, and we have already secured certification that they are not connected in any way sa Malacanang, sa palasyo. Nakipag-ugnayan na rin ang NBI sa Malacanang. Mahaharap naman sa patong-patong na kaso ang mga naarestong scammer. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5. Susunod, DSWD, naglabas na ng mga panuntunan para hindi mapolitika ang pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Pag-uusapan natin. Pista ng Poong Jesus Nazareno sa Huwebes na. Sisilipin natin ang mga paghahanda sa Quiapo live. At Maris Racal, active na ulit sa social media matapos ang kinasangkutang kontrobersya. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Sisimulan na ang pag-imprenta ng mga balotang gagamitin para sa midterm election sa Mayo. Para sa update, makakausap natin live si Mon Gualvez. Mon, may mga pagbabago bang aasahan sa itsura ng balota at aling mga balota ang uunahing iimprenta? Cheryl, patungkol sa itsura ng balota, nakatakdang gawing bold font o naka-bold yung font style ng mga pangalan ng mga kandidatong nasa balota. Ito'y para mas madali raw makita ng mga botante at magiging improve din daw yung color scheme ng naturang balota at meron din ito mga security marks para masiguro pa rin yung integridad ng mga ballots. Patungkol naman sa kung ano ba mga uunahin na iimprenta, uunahin kasi nila talaga dito ay yung mga para sa overseas voting. Ito yung para sa mga bansa na hindi gagamit ng internet voting. Pangalawa, yung mga gagamitin naman para sa absentee voting. At pangatlo, yun naman nasa rehiyon ng farm. Yun ang mga uunahin. Cheryl. 4 na buwan na nga lang bago ang eleksyon, natitiyak ba ng COMELEC aabot nga itong mga balota sa takdang oras, Mon? Ang sabi naman ng COMELEC, kakayanin naman daw nila itong 4 months to go before the election kasi sa 70 plus days na kanilang printing, inaasahan na nasa 800,000 hanggang 1 million ballots per day ang nakatakdang iimprenta dito sa National Printing Office para daw talaga makaabot isang buwan, kulang-kulang isang buwan bago ang mismong halalan, Cheryl. May posibilidad na maantala yung parliamentary election sa BARM dahil isinusulong ito ngayon sa Kongreso. Paano kung sakaling i-postpone na ito ng tuluyan? Oo. Actually, yung sa parliamentary elections ng BARM, mukhang iuhuli nila itong i-imprenta, kasi nga wala pa rin namang kasiguruhan kung sakasakali yung election para dito dahil nga may mga nagsusulong na ma-postpone muna o maantala muna into next year yung magiging parliamentary elections. Ang kagandahan kasi dito, separate ballot itong para sa parliamentary elections bukod dun sa pinaka-balota na gagamitin din ng mga kababayan natin sa BARM na boboto ng senador, party list at saka sa mga local executives nila. So para sa parliamentary elections, separate ballot naman yon, kaya hindi rin gano'n makaka-apekto kung sakali mamadesisyonan na ng Kongreso na i-postpone muna ang parliamentary election sa BARM. Issue rin mo yung premature campaigning. Wala pang campaign period pero kabi-kabila na yung mga politikong lantarang, nangangampanya. Ano ang sabi dito ng COMELEC? Abay nako, sabi ni COMELEC Chairman George Garcia ay talagang maghinay-hinay lang. Yung mga kandidatong sinasamantala,
itong mga ganitong klaseng kapistahan, particularly yung mangyayaring pista ng Poong Jesus Nazareno, susundan pa ng Santo Niño at iba't iba pa mga kapistahan sa bansa na kung saan nandyan yung mga kahit kumbaga bumabati ng Happy Fiesta o talagang lantarang nangangampanya na no sa darating na halalan, maghinay-hinay lang daw. Bagamat wala kasing kontrol ang COMELEC sa mga kandidatong ito dahil hindi pa naman officially campaign period, maaaring makaapekto rin daw ito sa kanila dahil nga talagang inaanunsyo ng COMELEC na mali yan, no? Dahil hindi pa naman talaga campaign period, talagang lantaran na kayong nangangampanya. So paalala rin niya sa mga botante, talagang mag-isip-isip sa mga kandidato na inyong iboboto, lalo na yung mga nangangampanya na agad kahit hindi pa naman campaign period, Cheryl. Oo. Pero then again, to be fair, wala namang nilalabag din yung mga kandidato kasi pwede naman nilang gawin. Technically, ganun na nga. No? Diba? Kasi nga, according din naman sa Supreme Court, talagang hindi pa officially candidates itong mga kandidato kahit sila ay nakapag-file na ng Certificates of Candidacy nitong Oktubre. Magsisimula pa lamang ang campaign period by February para sa mga national posts habang sa March pa yung sa mga local posts. So technically, sila ay wala namang nilalabag no na campaign kumbaga paglabag sa pangangampanya dahil nga ito'y nasa batas din at yan din ay nasa ruling din naman ng Supreme Court nang minsan ma-question na ito. Cheryl. Okay. Again, ang national campaign, yung campaign period for the national positions ay magsisimula ng February 9 or 10? February 12. February 12. Oo. Tama ba yun? Sa February 12, inaasahan, sa February 12, inaasahan ang pag-uumpisa ng campaign period para sa national posts, habang March 28 naman para sa local posts, Cheryl, no, ang inaasahan na pagsisimula ng mga campaign period. At may dagdag ko na lang din, starting January 12, mag-uumpisa naman yung election period na ng COMELEC kung saan nakataas na rin ng gun ban para nga sa mga sa lahat no sa buong bansa yan na magtatagal hanggang June 12. So January 12 to June 12 ay gun ban na. So PNP na yan. Sige, we'll get an update on that. Anything else na gustong ipaalala muli ng COMELEC sa taong bayan at maging sa mga aspirants? Kasi ang tawag sa kanila ngayon, Mon, aspirants pa lang, di ba? Pagdating ng campaign period, then that's the time na matatawag natin silang mga kandidato. Oo, tama yan. No? Talagang sa mga aspirants, ang sinasabi pa nga rin talaga nila, yun nga, maghinay-hinay lang daw muna sana dahil talaga mas maigi doon na sundin naman talaga yung campaign period saka sila mangampanya. Bagamat wala man silang control ngayon sa mga mangangas talagang magpakita na ng kanilang intensyon na magpakilala at mangampanya, sana daw magkaroon pa rin ng konting delikadesa at sumunod sa mismong campaign period. Pangalawa, sa mga botante talagang mag-iikot kasi ang COMELEC no, this coming month para nga rin naman ituro yung paggamit sa bagong machine na gagamitin sa mismong halalan. Ito yung automated counting machine na gawa sa Korea by Miru Systems. So ito iikot, itong caravan na ito all throughout the country para mas malaman ng mga tao kung paano yung paggamit niyan. So asahan yan at talaga makiisa sa voter education campaign ng COMELEC para mas maging maalam ang bawat isa sa oras ng halalan. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Binabalangkas na ng DSWD ang mas mahigpit na guidelines para sa implementasyon ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Kasunod ito ng puna ng kritiko na baka magamit ang programa sa pamumulitika ngayong 2025 midterm elections. Kaugnay niyan at iba pang issue, makakausap natin si Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD. Magandang tanghali po sa inyo, Asek Dumlao. Ay, magandang tanghali, Ms. Cheryl. Happy New Year po. Happy New Year po. Asek, pag-usapan muna natin kung ano yung ang AKAP at sino ba yung target na beneficiaries po nito? Okay, ang ayuda para sa Kapos ang Kita program ay isa nga pong
social assistance na ipinapatupad ng DSWD para mabahaginan ng tulong at makaution from the impact of inflation or economic challenges itong pong mga individual na kumikita ng hindi hihigit sa minimum wage. So again, ang layunin po niyan is to caution the impact at hindi nga po sila maapektuhan ng adverse shocks na ito at sila ay mailagay sa poverty trap. Itong ayuda para sa Kapusan Kita program based on the General Appropriations Act of 2025 ay under conditional implementation. Ang ibig pong sabihin nito, kinakailangan na ma-formulate ng DSWD ang guidelines kasama ang Department of Labor and Employment at ang National Economic and Development Authority. Ito ay alinsunod doon sa veto message po ng Pangulo, Michelle. Paano niyo po tutukuyin yung beneficiaries? Okay. Batay nga rin doon sa naging pagpupulong ng 3 ahensya po na ito last week. Meron po tayong gagamitin na intake sheet or assessment sheet. Nakasalukuyan ay nabuo na ng DSWD but then re-review ito ng NEDA dahil sila ay tasked for the monitoring and evaluation of the program. So titiyakin po ng NEDA na itong assessment sheet ay makakapture lahat ng mga impormasyon na kakailanganin ng social welfare officer natin at i-facilitate yung pagdetermina kung sino po ba yung eligible na makatanggap ng tulong. Again, kinakailangan matiyak natin na yung individual na lumalapit sa DSWD ay hindi po kumikita ng higit sa minimum wage. Ano po ang ginagawa ninyo para matiyak na hindi nga magagamit ang programa sa pamumulitika? Katulad po ng sabi nyo ay nagbalangkas naman na rin kasi ng guidelines, di po ba? Tama po. Actually, before pa mag-Christmas break, Cheryl, meron na tayong draft guidelines for the implementation of the AKAP. But because of the veto message, tayo nakipag-ugnayan din sa DOLE at sa NEDA para mas ma-enhance pa ito at makapag-solicit nga tayo ng inputs and recommendations from both agencies. So dito po sa binubuo, isinasapinal na Joint Memorandum Circular, merong pong mga responsibilities si DSWD, si DOLE at si NEDA. At unang-una po nga ang pamamaraan natin para maali yung apprehension o yung fears ng ilan po sa ating mga kababayan na baka magamit daw ang AAKAP sa pamumulitika ng ilan po ay binuo nga natin itong guidelines at isa nga sa natukoy natin is yung pagkakaroon ng maayos na identification system using the intake sheet or the assessment sheet para, again, matiyak po tayo na yun lamang pong eligible, yung lamang pong karapat-dapat ang maisasama o magkakatanggap ng tulong. At hindi po any individual or political actor ang mag-identify ng mga beneficiaries. In fact, sa ilalim yung pong individual na humingi ng tulong mula sa DSWD sa assessment nga ng social worker po natin. Gayon din po, nasa guidelines natin yung grievance redress mechanism para kapag may mga issues po yung ating mga kababayan hinggil sa implementasyon ng programa ay maaari po nilang ipahatid at iimbestigahan at aaksyonan ng ahensya po natin, Michelle. Kisingit ko na rin po yung target ninyo na gawing food banks, yung ilang nabakanteng POGO hubs. Kumusta po ang pagkikipag-ugnayan ninyo sa PAOK? Kaugnay po nito. Okay. Actually, Ms. Cheryl, meron na tayong ginagamit dito sa FB Harrison sa Pasay City. It's a former POGO hub na nauna natin ginamit as a processing center for the pag-abot program. But dinagdagan din nga natin ng ating pong walang gutom kitchen. So in another area of that compound ay nandun po dinadala yung mga families and individuals in situation at yung mga individual na nakakaranas ng involuntary hunger at nakakainan nga natin ng pagkain mula naman po sa mga donasyon from the private sector, from fast food chains, from hotels and restaurants. Ito po yung mga food surplus nila, mga pagkain hindi po na luto o naihain.
na siya naman pong siniserve natin dito sa mga kababayan po natin nakakaranas na ng involuntary. At gaano pa po karami yung plano nyo pong idagdag ng walang gutom kitchen? Yes, dahil nga nakikita natin na malaking tulong itong pagpapatupad natin ng walang gutom kitchen in addressing involuntary hunger, and yung din pong hindi po pagkakaroon ng food wastage, tinitingnan na rin ng DSWD yung scale up o pag-scale up ng implementation nito. We're coordinating with the Office of the President para makakuha pa tayo ng mga ibang mga facilities, mga dating Pogo Hub, at ma-convert na natin into processing center o mga walang gutom kitchen. And gayon din po, ditong taon na to, we hope na announce din natin yung mga karagdagan pa na mga food bank. Alright. Klaruhin lamang po natin, sino po ba ang pwedeng makinabang dito or pumunta sa walang gutom kitchen? Yes, yung pong mga kababayan natin na na-reach out under the Pag-abot program, yung pong mga families and individuals in strict situations, karamihan po na mga na-reach out natin, Ms. Cheryl, dito po natin dinadala kasi, again, dito rin matatagpuan yung processing center natin ng Pag-abot program. Gayon din po, meron tayong mga individual na nakakaranas ng involuntary hunger. Yung pong wala po talagang makain, maaari po silang magtungo dito po sa ating walang gutom kitchen. Nais ko ibahagi, Ms. Cheryl, na marami pong mga construction workers malapit dito sa FB Harrison na sila rin po ang nagtutungo at nasa-serve natin dito po sa walang gutom kitchen. So anyone is of course welcome, Michelle. So kahit sino, again sabi niyo po anyone, kahit sino pwedeng mag-walk-in? Tama po kayo, Ms. Cheryl. Again, yun nga po yung binibigyan natin ng prioridad ay yung talaga pong wala pong mapagkukuhanan ng pagkain. Pagdating niyo po doon, nagkakaroon sinasagawa ng ating pong mga personnel, and meron din mga nutrition education sessions na isinasagawa para mabahaginan din po ng impormasyon ng ating mga kababayan kung paano po ba maghanda ng mura, masustansya at masasarap na pagkain. And there's also a mechanism to capacitate them so that eventually ay matuto rin po sila na makapag-fish for their own and to also give value to yung pong kanilang kalusugan at nutrition. At gayon din po natutulungan para nga po mabigyan ng opportunity for employment or skills development. Michelle. Maraming salamat, ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Magkakasa ng manhunt operation ang mga otoridad sa mga illegal alien na hindi pa umaalis ng Pilipinas kasunod ng total ban sa POGO operations. Sa datos ng Bureau of Immigrations, may higit 11,000 pang foreign POGO workers na naiwan sa bansa. Halos kalahati yan ng higit 22,000 documented POGO workers. Inutusan na ng BI ang POGO operators na isuko na ang mga hindi pa nadideport na tauhan. Tutulong na rin sa manhunt ang mga pulis at LGU. Muli ring iginiit ni DILG Secretary John Vic Remulla ang executive order laban sa illegal POGO operations. To check all buildings, kasi ngayon renewal ng business permit So they have the power to inspect all buildings, inspect all real property taxes, all real property units. So they have the power to go in, to inspect all the machineries, and then say doing, makikita nila kung may operations na wala. Walang makatakas sa atin. No tolerance, zero tolerance, basta nagkamali kayo, pasensya na tayo. At kaugnay pa rin ang pagtugis sa mga dating foreign POGO workers at ngayon illegal aliens na. Magkakausap natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang tanghali po sa inyo, Ms. Dana. Magandang tanghali po. Kumusta po ang pinaigting ninyong paghahanap dito sa mga dating foreign POGO workers na ngayon itinuturing na nga nating illegal aliens?
Yes, Ms. Cheryl, this is really a challenge for the Bureau because of the sheer numbers. That's 11,254 foreign nationals involved in the POGO operations na naiwan dito after the December 31 deadline. Pero we are up for that challenge. Actually po, pinag-utos na po ni Commissioner Viado na hanapin at hulihin po itong mga foreign nationals na ito upang maipa-deport na sila dahil wala pong extensions na ibinigay at ibibigay pa for the December 31 deadline. The decision is final po. Itong mga ito na mga foreign nationals are considered illegal aliens already. Paano po ang magiging siste o strategy ng BI at syempre kasama po yung iba pa pong ahensya ng ating pamahalaan para mahuli nga po itong 11,254? Magtungo lamang po sila sa dulong norte o dulong sa south, mahihirapan na po tayo. Meron po tayong dinevise na system, electronic system po natin upang ma-monitor isa-isa kung may mga travel po ito, may mga attempts to leave the country, as well as if there are any appearances sa mga opisina po ng Bureau of Immigration. Ngayon po, ang ginagawa natin is we partner with PAOK, with local law enforcement agencies, as well as the LGUs para matulungan po tayo na mahanap, ma-monitor itong mga taong ito at pati yung mga areas na maaari nilang gamitin for illegal travel which are not manned by immigration personnel, yung mga baybay dagat natin and yung mga pribadong area. So ito malaking tulong po yung may bibigay ng mga local government units in monitoring these areas na hindi magamit itong mga empleyado ng mga POGO companies before na ngayon ay tinuturing na natin na illegal aliens. So ngayon, yung ating mga tauhan po nationwide, we have regional intelligence operatives distributed in the different provinces nationwide. Yan po ay nagsisimula ng manhunt ngayon upang hanapin kung merong mga umalis ng Metro Manila kasi Ms. Cheryl, ang concentration talaga nitong mga ito is in Metro Manila, but tinitingnan po natin that there's a possibility that they might have relocated to other areas ng Pilipinas. And may mga nakukuha rin po tayo na intelligence information that there are offshoot operations, smaller offshoot operations nitong mga ito in smaller groups ng tigsa 10 or less than 10 in private areas or mga residential areas. Nga po, yun po yung sinasabi nga, yung sa social media ay sinasabi na pinangangambahan na posibleng nag-set up na ng small-scale POGO operations sa mga condo unit, yung mga dating POGO workers. Yes, that's the fear po kasi itong mga to, 'di ba kung maalala po natin yung mga POGO companies used to be in the thousands, even the hundreds po sa mga compounds nila. But ngayon nakikita natin or nakukuha nating information is doon sila sa mga gated communities, sa mga condominiums na hindi basta-basta napapasok. And just in small batches, small groups po para kahit yung community, mga kapitbahay, hindi nanonotice na there's something kumbaga kakaiba or fishy going on doon sa area. That's why din na malaking tulong po sa atin kung yung may mga condominium management, yung mga homeowner associations, if they see something different, kakaiba ng mga movements ng mga foreign nationals in their areas, malaking bagay po na mai-report ito sa immigration. So we may investigate and see if these are offshoot operations of POGO companies. May pananagutan ba yung mga nagpaparenta ng condo unit o apartment dito po sa mga illegal aliens? Yes, yan po ay clear warning from the Bureau of Immigration. Yung mga tao po na tinatago o tinutulungan itong mga illegal aliens na ito, they are coddling them, hinahayaan pong manirahan sa kanilang mga residences. These are considered, this action is considered a violation of the Philippine Immigration Act. Pwede po silang makasuhan ng Bureau of Immigration for harboring illegal aliens. Kaya winawarningan po natin yung mga tao not to give assistance to these illegal aliens
or else maaari po silang humarap sa mga kaso from the BI. Paano po kung sabihin nung nagpaparenta, iba naman yung nakausap ko or hindi naman usually chine-check kasi 'di ba pag nagpaparenta po, so dapat automatic they ask for a copy of the passport, ganun po ba 'yon? It's prudent po to know the identity, the full identity of the person that you are talking to. Siyempre para maiwasan din yung mga scams or mga manloloko, mga ganyan na ginagamit na pala yung ating building for criminal syndicate. We don't know if it's being used for trafficking, for other illegal activities, kidnapping or online gaming, illegal online gaming. That's why we have to be prudent also in knowing the identities of the people who live in our properties. Yun nga, lalong-lalo na kung may knowledge kayo that these are POGO workers who are hiding in your residences, then maaari po talagang maging harboring illegal aliens ito. Saan po pwedeng mag-report, Ms. Dana, yung publiko laban sa mga posibleng illegal aliens na ito? Yes, they can file a complaint or give their information to the Bureau of Immigration po directly dito po sa ating opisina, or they can send po their anonymous information kahit through our social media pages, facebook.com/Official Bureau of Immigration. Ulitin ko po, facebook.com/Official Bureau of Immigration, at saka yung helpline po ni Commissioner, facebook.com/immigration.helpline.ph. facebook.com/immigration.helpline.ph. Yung information po na ipapadala ninyo kung meron po kayong mga alam tungkol sa mga illegal aliens, lalong-lalo itong mga nagtatagong POGO workers dito sa Pilipinas, ay maaari nyo pong ipadala dyan. At rest assured, it would be kept confidential at gagamitin po natin para sa investigasyon, paghuli at pag-deport po sa mga illegal aliens na to. Ms. Dana, isingit ko na rin po yung mga nag-o-offer ng immigration escort sa social media. Not sure kung nakarating na po sa inyo ito. Meron ho bang ganito talaga kayong serbisyo? Wala pong ganyang serbisyo ang Bureau of Immigration. Bawal po ang airport escorting. Nung after New Year po, may na-intercept po tayo na biktima ng ganito. Yung kawawa pong victim ay nagbayad ng 120,000 pesos doon po sa sindikato na nakilala niya lamang sa Facebook. Nagtiwala po itong ating kababayan dahil nais po niyang mag-abroad, mukhang para magtrabaho doon. Kaya nagbayad po siya at hindi po niya nakuha yung kanyang passport at boarding pass. Tinatakan po ng pekeng pantatak at iniwan na lang po siya sa ere doon po sa paliparan. Kaya we want them to send a warning sa mga kababayan natin who want to work abroad. Huwag po tayong pumayag, huwag po tayong mag-agree sa mga illegal na pamamaraan na magtrabaho po abroad. Pwede po tayong magtrabaho basta sa legal po na pamamaraan. At wala po mga ganitong services that are offered online, offline, or kahit saan man. Wala pong airport escorting. Napakarami pong CCTVs natin dyan sa paliparan. Kaya hindi na po iigay yung mga ganito pong mga estilo. Kaya wag na po nating subukan kasi tayo lang din po yung napapahamak. Ano pa rin po ang ating paalala muli sa publiko para hindi nga po mabiktima ng kung ano-anong scam? Yes, let's be careful po sa mga nakakausap natin sa social media. Napakarami pong scam ngayon online, on Facebook, on messaging apps that offer parang fast way, instant makaalis, pag mga tulong sa immigration. Wala pong ganong serbisyo. Kung tayo po ay nais magtrabaho abroad, napakasimple po ng paraan. Siguraduhin lang po natin na legal yung ating gagawing trabaho abroad. Malalaman po natin yan through the Department of Migrant Workers. Yun po ang paraan para makapagtrabaho po ng legal abroad. Kapag may mga ganitong mga offers sa inyo na mga illegal na nakikita po ninyo sa social media, huwag nyo na pong pansinin, i-block nyo po o pinakamaigi, i-report po natin para mahuli po itong mga ito dahil sindikato po ito at lolokohin lang po tayo. Marami pong salamat, Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Susunod, barko ng Chinese Coast Guard na mataang nagpapatrolya sa karagatang sakop ng Zambales.
At sisilipin natin ang mga paghahanda sa nalalapit na pista ng Poong Nazareno Live. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Naispatan ng Philippine Coast Guard ang monster ship ng China o ang China Coast Guard Vessel 5901 sa layong 54 nautical miles sa Capones Island sa Zambales noong Sabado. Kaagad namang ipinadala sa lugar ang BRP Cabra, isang helicopter at PCG Caravan. Hinamon din ng PCG ang presensya ng monster ship at iginiit na nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Para sa iba pang detalye, magkakausap natin si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Magandang tanghali po sa inyo, Commodore J. Hello, Ms. Cheryl. Magandang tanghali sa iyo at sa mga taga-subaybay mo po. Salamat po sa oras. Kumusta po itong pagbabantay natin sa nakita ngang monster ship ng China? Saan na po ang lokasyon nila? Well, ngayon, ang Philippine Coast Guard, BRP Cabra, we're already on our third day of monitoring this China Coast Guard 5901. As we speak right now, around 1200, the latest distance nitong China Coast Guard 5901 is 65 nautical miles away from Los Frailes Island, Zambales. But despite of its distance, ang Coast Guard BRP Cabra remains to be tailing this China Coast Guard vessel. Gaya na sinabi ko, pangatlong araw na natin itong sinusundan. And we have to make sure na ito ay hindi nalalapit sa nearest coastline natin. And secondly, the objective of this deployment of our Coast Guard vessel is to make sure that this China Coast Guard vessel will not harass or intimidate the Filipino fishermen na nangingisda dito sa Zambales. So, nakikita po natin dun sa 3 araw na rin natin pagbabantay sa kanila, napapalayo naman natin sila, naitaboy kahit papano. Yes, because on the first day, they came as close as 54 nautical miles when we used the Canadian Dark Vessel Detection program. But since we have deployed the BRP Cabra and our aircraft, hindi na ito lumalapit ng more than 60 nautical miles. It just maintains a distance between 60 to 70 nautical miles away from the coastline of Zambales. Ano po yung nakikita nating motibo ng China dito nga sa pagtambay ng kanilang monster ship sa loob? Nananatili sila, no? Kahit na po ganito kalayo sa ating coastline, nananatili pa rin sila sa loob ng exclusive economic zone natin. Well, Ms. Cheryl, there are two ways that we can interpret this deployment of the China Coast Guard monster ship. One is they wanted to normalize the deployment of China Coast Guard vessels. So, alam naman natin na in baho dumating of their China Coast Guard vessels that were deployed there at 20. So they want to legitimize and normalize itong sitwasyon na may mga ganitong barko silang pinapadala. This is the reason why the Philippine Coast Guard has decided to challenge this deployment because we don't want them to normalize this kind of deployment. Secondly, we can also interpret this in a way na the Chinese government wants to break the confidence of the Filipino fishermen. It's worth noting that for more than 2 years already, since President Bongbong Marcos has directed the Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources to intensify our support to the Filipino fishermen sa West Philippine Sea, ay mas dumami ng nangingisdang Filipino. So the objective of the Chinese Coast Guard monster ship is to discourage the Filipino fishermen. They want to have to instill fear and hesitation among isda sa ating exclusive economic zone. Umi-epekto nga po ba ito, Commodore J? Marami nga ba sa mga lokal na mangingisda ang natakot na dahil nga nakita nilang umaaligid itong monster ship ng China? Well, the mere fact that they can also hear and read in the news na ang Coast Guard ay nananatiling nandito at nagpapatrolya at sinisiguro ang kaligtasan ng ating mga mangingisdang Pilipino, I think this kind of propaganda threat ng China is not working.
the Filipino fishermen are still convinced that the Philippine government is really committed in ensuring the safety and security of our Filipino fishermen. Siguro po, mensahe na lang ulit. Dahil po may mga ilan pong mga mangisda din na concern, natakot kasi nakita na nila, alam nila monster ship ito, baka kung anong mangyari sa kanila. Again, ano po ang mensahe natin sa ating mga mangingisda at maging sa taong bayan, lalo na nga po ngayon, bagong taon na pero nananatili pong ganito ang ginagawa po ng China, pero mas magiging agresibo at assertive po ba tayo sa pagprotekta ng kung ano ang para sa atin o ano ang atin talaga? Well, thank you, Ms. Cheryl. No? The message that the Commandant, Admiral Ronnie Hilgaban, wants to tell the public is that the Philippine Coast Guard remains to be committed in ensuring the safety and security of our Filipino fishermen. Secondly, despite of the aggressive action and the escalating response of the Chinese Coast Guard, ang Philippine Coast Guard po ay mananatili pa rin mapayapa na re-responde sa kanilang deployment ng mga barko dito sa West Philippine Sea. And third, of course, the Philippine Coast Guard will still ensure transparency in our efforts in the West Philippines. It is important for us to understand that with the right information that we provide to the Filipino people, it is not intended to threaten them or natakutin sila, but rather to awaken their sense of patriotism and for them to understand that the West Philippine Sea belongs to the Filipino people. Marami pong salamat, PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Ilang araw na lang bago ang pista ng Poong Jesus Nazareno. Kumustahin natin ang mga paghahanda live sa pagbabalita ni Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, may nakalinya bang activities ngayong araw at bukas? Simula na rin ng pahalik, ano ang ating aasahan? Share na dito ngayon sa Quiapo, inaasahan para ngayong araw ay yung isa sa mga volunteers mamayang alas 6 ng gabi. Kasabay naman ito, 14,000 ang dineploy mula sa NCRPO at 1,000 naman ang mga sundalong makakasama para masiguro ang safety and security ng lahat ng mga aktibidad dito sa Quiapo. Nakaset up na rin ang mobile scan trailers at walk-through metal detectors sa entry points dito sa Quiapo. Inaasahan din na pagdagsa ng mga tao sa Quirino Grandstand para sa pahalik na magsisimula ng January 7 hanggang 9. Pero para naman daw doon sa hindi makakapunta ay maaari naman silang sumali sa virtual novenaryo at virtual Quiapo na nilikha ng Roblox Filipino Catholics. Pero paalala sa mga pupunta sa pahalik, makakapunta sila sa Quirino Grandstand via Rojas Boulevard through Calao Extension. Pag-usapan naman natin yung tungkol doon sa andas at ang nasabi dito ng technical advisor na Jesus Nazareno sa 2025 na si Alex Irasga, major innovation ang ginawa ngayon sa andas. Bukod sa enclosed pa rin sa salamin ang imahe ng Nazareno, nadagdagan ito ng sunroof na gawa sa tempered glass at glass panel para naman daw pumasok ang natural light at then may exhaust fan na rin at ventilation ang here. Hindi rin naman tulad ng nakasanayan ng mga deboto, wala nang matutungtungan ang mga deboto sa andas. Ang andas, pero maaari pa rin naman daw ibato ang mga closures din na mangyayari simula January 9 na daraan na posibleng makapag-contribute sa bigat sa mga madadaanan ng andas. Kasabay nito, mayroon na rin bagong service providers ng waste collectors para masiguro na yung mga tambak na basura na nangyari simula noong December 30 onwards ay mawawala na. Kasabay nito yung mga volunteers at staff din dito sa Quiapo na sinisigurong malinis at maayos ang kapaligiran ng lugar. Para rin sa ruta naman ng traslasyon, tradisyonal na ruta pa rin ang gagawin mula sa Quirino Grandstand, Katigbak Drive, Pahil Puyat, Hidalgo, Quezon Boulevard, Villalobos, Trupila, Plaza Miranda hanggang Minor Basilica. Kasabay nito huling paalala na lamang daw na huwag magdala ng maliliit at clear bags hanggat maaari. Mayroong liquor at gun ban sa paligid ng Maynila. Huwag magdala ng
malalaking pera, patalim, alak o paputok hanggang aksidente. Maaari pa rin ibato ang mga panyo o hatake ng andas, ang tali ng andas, pero bawal na bawal pa rin ang pagtungtong nito. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal. Merymon Reyes. Magandang tanghali mga kapatid. Sa Huwebes na magsisimula ang pista ng Jesus Nazareno sa Menor Basilica at National Shrine of Jesus Nazareno. Kaya naman, libo-libo mga deboto ang inasahang dadalo sa traslasyon. Ikaw kapatid, anong dasal mo kay Jesus Nazareno? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Ako wish ko lang na maging okay ako. Fully recover eh. Okay. Thank you po. Ako, para sa pamilya ko, na maging sa pamilya ko, lalo po sa mga anak ko, na maging successful din sila. Ayun yung lagi kong dinadasal sa Panginoong Nazareno. Good health sa family ko, syempre. And this 2025 sana maging okay kaming lahat and yung future namin. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Hola mga kapatid, yes, sinisimulan natin itong Lunes natin sa isang magarbong red carpet dito syempre sa ABS-CBN sa ELJ building para sa last 10 days ng Lavender Fields dahil in 2 weeks po, finale week na po na talaga nila. At syempre sa 4-month run nila, hindi po natinag at napakataas ng ratings ng Lavender Fields sa TV5 at syempre consistently nasa top 10 po sila ng Netflix at hindi lang yan, mamaya-maya makakasama na nga natin sina Jody Santa Maria, Jericho Rosales, Janine Gutierrez at Julina Magdangal. Hatid ito syempre ng Dreamscape Entertainment at ngayong araw na ito aabangan nga natin. Ano nga bang aabangan sa last 2 weeks ng Lavender Fields dahil mas umaatikabo pa raw at mas maraming plot twist ang magaganap. At syempre habang inaantay natin na magsa-standby na dito yung mga artista, yan muna ibibigay ko latest at patikim sa inyo ngayon dahil mega OT na raw tayo. Diba? Bonggang-bongga. Gusto lang sabihin na yes, napapanood yan syempre sa Todo Max Primetime ng TV5, Lunes hanggang Biyernes. Yun muna latest mula rito. Back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.